Isang mapagpalayang buhay sa lahat. Ako nga po pala si Amira Santos Wahi at ang paksang tatalakayin ko ngayon ay ang pananaliksik bilang batayan sa paglinang ng kurikulum. Pananaliksik plus classroom-based studies equals to curriculum improvement. Ngunit bago yan, ano nga ba ang kurikulum? Ito ay nagmula sa Latin na currere, karera o landas. Ito ang balangkas na gabay ng mga guro upang matiyak ang maayos na pagtuturo at pagunlad ng mag-aaral. Isa itong sistematiko at nakaplanong daloy ng mga aralin, paksa, kasanayan at karanasan sa pagkatuto na dapat matutunan ng mga mag-aaral sa loob o labas ng paaralan. Sa madaling sabi, ang kurikulum ay ang blueprint ng edukasyon. Sa Pilipinas, ang kurikulum ay dinamiko at nagbabago base sa panahon, kasaysayan at pangangailangan ng lipunan, tulad na lamang ng pagpapatupad natin ng K-12. Ngayon, ano naman kaya ang kinalaman ng pananaliksik sa kurikulum? Ang pananaliksik ay nagsisilbing pundasyon sa paglinang ng kurikulum upang matiyak na ang nilalaman, layunin at mga kasanayan ay nakabatay sa empirical na datos, pangangailangan ng mga mag-aaral at mga pagbabago sa lipunan. Tinitiyak nito na ang mga estratehiya sa pagtuturo ay angkop sa ika-21 siglo at legal na nakabatay. Nangangahulugan lamang na ang pananaliksik ay malaking gampanin upang masiguro na ang kurikulum ay nakabatay sa tunay na pangangailangan ng ating edukasyon. Mayroon akong mga halimbawa ng pananaliksik na naging pundasyon sa paglinaw ng kurikulum. Una dyan, pananaliksik sa mga landasan ng curriculum or the foundations of curriculum, pananaliksik sa epektibong pamamaraan ng pagtuturo at pagkatuto, pananaliksik sa pagtatasa or assessment research, case studies sa reforma ng edukasyon o ng curriculum or curriculum free-form case studies, at ang classroom-based action research. Sa pananaliksik sa mga landasan ng curriculum or foundations of curriculum, mayroon tayong progressivism ni John Dewey. Ang kanyang mga ideya sa learning by doing at ang kahalagahan ng karanasan sa pagkatuto ay naging batayan para sa mga student-centered curriculum. Naniniwala siya na ang edukasyon ay dapat maghanda sa mga mag-aaral para sa demokratikong pamumuhay at paglutas ng mga totoong problema. Ang impluwensya niya ay makikita sa project-based learning at experiential learning. Ito ay isang napaka-impluwensyal na pilosopiya sa edukasyon na nagbago sa pananaw mula sa tradisyonal patungo sa modernong paraan. Nariyan rin ang cognitive psychology at constructivism ni Jerome Bruner. Ang kanyang pananaliksik sa kung paano natututo ang mga bata, lalo na ang konsepto ng spiral curriculum, kung saan ang mga komplikadong konsepto ay inuulit at pinapalalim sa bawat baitang, ay nagkaroon ng malaking epekto. Pinahahalagahan niya ang aktibong pagtuklas ng kalaman ng mga mag-aaral. Binabagyan diin ni Bruner na ang layunin ng edukasyon ay hindi lamang ang pagmemorya ng kalaman, kundi ang paghubog ng kritikal na pag-iisip at ang kakayahang matuto kung paano matuto, or learning how to learn. Ito naman ang mga yugto ng pag-unlad na kognitibo o Bruner's cognitive development. Mayroon tayong tatlong paraan kung paano tinatanggap, nauunawaan at inaalala ng tao ang impormasyon at kaalaman. Una ay ang enactive. Ito ay pagkatuto sa pamamagitan ng paggawa, pagkilos o karanasan. Nauunawaan nila ang bagay dahil ito ay ginagawa, hinahawakan o nararanasan. Ginagawa ito ng mga bata. Halimbawa, pagkatutong maglakad, sumakay ng bisikleta o gumuhit. Natutunan nila ito sa pamamagitan ng kilos. Pangalawa naman ay iconic. Dito naman natututo sila sa pamamagitan ng mga larawang guhit, larawan o visual na representasyon. Naunawaan na nila ang ideya gamit ang kanilang nakikita kahit hindi na ito ginagawa o hinahawakan. Halimbawa, tumitingin tayo sa mapa upang malaman ang lokasyon, kaya tumitingin tayo sa larawan ng prutas para malaman kung ano ito. Pangatlo naman ay ang symbolic. Ito ang pinakamataas na antas. Ang pagkatuto gamit ang mga salita, wika, numero, simbolo o konsepto. Dito naiisip at naunawaan na ang mga bagay kahit wala ito sa harapan ay kayang makagawa ng mansalimuot na pag-iisip at pangangatiwiran.
Halimbawa, pagbabasa at pag-uunawa sa kwento, paglutas ng problema sa mathematics gamit ang mga numero, o paggamit ng mga salita upang palawanag ang isang ideya. Sa diagram din, makikita rin ang pagsento ng spiral habang dumadaan sa mga yugto. Mayroon tayong mastery, pagkabisado o pagkaunawa, revision, pagbabago at pagpapalalim, at ang new content o ang ating bagong kaalaman na sumusuporta sa ideya ng spiral curriculum. Sumunod naman ay ang cognitive development theory ni Jean Piaget. Ang kanyang mga pag-aaral sa kung paano umuunlad ang kognitibong kakayahan ng mga bata sa iba't ibang yugto: sensory motor, pre-operational, concrete operational, at formal operational, ay nagbigay din sa pagbuo ng developmentally appropriate curricula. Pinag-aralan ni Jean Piaget kung paano lumalago at umuunlad ang kakayahang mag-isip at umunawa ng mga bata habang sila ay tumatanda. Dito ay natuklasan niya na ang pagkatuto ay sumusunod sa 4 na sunod-sunod na yugto. Mahalaga ito sa pagtukoy kung anong nilalaman at pamamaraan ang angkop sa bawat edad. Ang kanyang pananaliksik ang naging batayan upang lumikha ng kurikulum at mga paraan ng pagtuturo na angkop sa edad at antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, hindi pwedeng ituro ang mahihirap na konsepto kung hindi pa handa ang isipan ng isang bata. Mayroong 4 na yugto ng pag-unlad na kognitibo o cognitive development ni Jean Piaget. Una ay ang sensory motor, mula kapanganakan hanggang 2 taon. Dito ginagamit ang mga senses: paningin, pandinig, pandapa, panlasa, pangamoy at pagkilos o galaw ng katawan. Nauunawaan nila ang mundo sa pamamagitan ng mga ginagawa. Dito nila natututunan na ang mga bagay ay umiiral kahit hindi nakikita o sinasabi nilang object permanence. Dito wala pa tayong kakayahang gumamit ng mga salita o simbolo. Pangalawa ay ang pre-operational. Ito naman 2 hanggang 7 taon. Dito nagsisimula ng gumamit ng mga salita, larawan at simbolo upang kumatawan sa mga bagay at ideya. Mahilig sila sa paglalaro at pag-iisip na sinasabi nilang parang panaginip o kathang isip. Sinasabing sa yugtong ito, ang mga bata ay tinatawag nilang egocentric. Mahirap pa sa kanila ang umunawa ng pananaw ng iba. Hindi pa nila lubos na nauunawaan ang lohika, pros and cons o ang pagbabago ng hugis at dami. Pangatlo ay ang concrete operational, 7 hanggang 11 taon. Kung sa pre-operational ay hindi gumagamit ng lohika, dito ay nagsisimula ng gumamit ito at simpleng mga alintuntunin. Nakauunawa na sila ng pros and cons, pag-uuri at pagkakasunod-sunod. Nauunawaan na ng mga bata ang konsepto ng dami, laki at timbang o ang conservation. Ngunit mas madali pa rin para sa kanila kung may mga halimbawa o paksa ay makikita na hahawakan o totoo at tiyak. Mahirap pa rin sa kanila ang mga puro kaisipan o abstract ideya. Pang-4 at ang panghuli ang formal operational, 12 taon pataas. Dito kaya na nilang mag-isip ng mas malawak, sistematiko at lohikal. Kaya nang harapin ang mga ideya na hindi nakikita o haka-haka lamang. Kaya na nilang gamitin ang abstraktong pag-iisip, halimbawa na lamang pagtalakay sa katarungan, katotohanan, hinaharap ang mga paksang walang pisikal na anyo. Kaya na rin nilang gumawa ng mga hinuha at solusyon sa mga masinimuot na problema. Sumunod naman ay ang behavioral theory ni B.F. Skinner. Si B.F. Skinner ay kilala sa kanyang pananaliksik tungkol sa operant conditioning o paghubog ng pag-uugali gamit ang gantimpala at parusa. Ipinapaliwanag nito ang pag-uugali ng isang tao ay nakadepende sa resulta o kahihinatnan ng kanyang ginagawa. Bagamat may mga limitasyon ng teoryang ito, malaki ang naging impluwensya nito sa pagbuo ng paraan ng pagtuturo, disenyo ng mga aralin at paghubog ng tamang asal sa loob ng paaralan at kurikulum. Nariyan rin ang kanyang konsepto, ang reinforcement at ang punishment. Ang reinforcement, ito ay pagpatibay o pagpapanatili. Layunin nitong palakasin o paramihin ang pag-uugali. Mas madalas itong gawin ng mag-aaral. Una yung positive reinforcement o ang positibong pagpapatibay. Ito ay pagdaragdag ng isang kanais-nais o magandang bagay pagkatapos ng tamang gawain. Halimbawa na lamang pagbibigay ng pagpuri, matataas na marka, sertipiko o premyo kapag nakagawa ng maayos o tama ang bata.
Dahil dito, uulitin niya ang gawain iyon. Meron rin naman tayong tinatawag na negative reinforcement o ang negatibong pagpapatibay. Pag ito naman ay yung pag-aalis o pagtatanggal ng isang hindi ka nais-nais o masamang bagay kapag nagawa ang tamang asal. Halimbawa na lang, pag-alis ng parusa o mabigat na gawain kapag sumunod o kumilos ng tama ang bata. Ginagawa naman ito upang mawala ang hindi magandang sitwasyon, kaya umuulit siya sa tamang pag-uugali. Punishment, parusa o pagbabawas. Layunin naman nitong pahinain o bawasan ang pag-uugali. Titigil o bawasan ng bata ang paggawa nito. Una yung positive punishment. Pag sinabi nating positibong parusa o ang positive punishment, ito'y pagdaragdag ng isang hindi ka nais-nais o masamang bagay kapag may maling ginawa. Halimbawa, pagpapagalit, pagbibigay ng karagdagang gawain, pagpapaalala ng mahigpit dahil sa maling asal. Layunin naman nitong itigil ang maling gawain dahil sa idinadagdag na hindi magandang karanasan. Second naman ay yung negative punishment o negatibong parusa. Pag-aalis o pagbawi ng isang kanais-nais o magandang bagay dahil sa maling ginawa. Halimbawa, pagbawi ng karapatang maglaro, pagtanggal sa listahan ng mga nakakuha ng premyo o pagbawas ng marka. Ititigil naman ng bata ang maling gawain upang hindi mawala ang mga bagay na gusto niya. Nakakatulong naman ang konseptong ito ni Skinner sa pamamahala ng silid-aralan upang hubugin ang disiplina at tamang asal gamit ang wastong paggamit ng gantipala at parusa. Ipinapakita nito na ang pagkatuto ay reaksyon sa kapaligiran at mga gawad na natatanggap ng mag-aaral. Sumunod naman ay ang social reconstructionism. Ang social reconstructionism ay isang filosofiya at pananaw sa kurikulum na naniniwalang ang edukasyon at paaralan ay dapat maging kasangkapan upang baguhin, pabutihin at ayusin ang lipunan. Layunin nitong hubugin ang mga mag-aaral na maging mulat, mapanuri at aktibong mamamayan na makatutulong sa paglutas ng mga suliranin ng lipunan. Tulad na lamang ng mga pag-aaral sa social needs, cultural diversity at globalization ang nagtulak sa kurikulum na isama ang mga paksa tulad ng civic education, multicultural education at global citizenship. Ipinapakita lamang nito na ang nilalaman ng pag-aaral ay hindi lamang para sa sariling pagunlad ng mga mag-aaral, kundi nakatugon din sa pangangailangan ng lipunan at mundo. Layunin nitong sanayin ng mga kabataan na maging tagapagbago at nakapagtaguyod ng mas maunlad, makatarungan at mapayapang pamayanan. Sumunod naman ay ang social efficiency o neoliberalism. Ito naman ang nakatuon sa paghahanda ng mag-aaral para sa trabaho at pang-ekonomiyang pangangailangan. Sinasabi nito na ang nilalaman ng kurikulum ay dapat nakabase sa kung anong mga kasanayan at kaalaman ang kailangan sa merkado ng trabaho. Dahil sa mga pananaliksik tungkol sa pangangailangan ng mga industriya at negosyo, binago at inayos sa mga kurikulum na vocational at technical. Layunin nito na maging kapaki-pakinabang at mahusay na manggagawa ang mga mag-aaral na makakatugon sa pangangailangan ng ekonomiya. Huli naman ay ang critical theory. Ito ay sumusuri ng malalim sa kapangyarihan, katarungan at pagkakapantay-pantay sa loob ng edukasyon. Itinuturo nito na suriin kung sino ang may kapangyarihan, sino ang makikinabang, at kung mayroong hindi pantay na pagtingin o pagkakataon sa pag-aaral. Dahil dito, binuo ang mga kurikulum na mas inklusibo, tinatanggap at sinasama ang lahat, anuman ang katayuan sa buhay, kasarian o kultura, at nagtataguyod ng katarungang panlipunan, kung saan pantay-pantay ang karapatan at oportunidad ng lahat. Sa madaling salita, itinutuligsa nito ang anumang uri ng pang-aapi at minalalakas ang boses ng mga nasa laylayan ng lipunan sa pamamagitan ng edukasyon. Tumungo naman tayo sa pananaliksik sa epektibong pamamaraan ng pagtuturo at pagkatuto. Una dyan ang meta-analysis ni John Hattie. Si John Hattie ay kilala sa kanyang malawakang pananaliksik na tinatawag na visible learning. Gumamit siya ng meta-analysis, isang paraan kung saan pinagsama-sama at sinuri ang libo-libong dating pag-aaral at pananaliksik sa edukasyon.
Mahigit 80,000 pag-aaral na kinasangkutan ng 300 milyong pag-aaral upang alamin ano-ano ang salik o gawain ang may pinakamalaki at pinakamatibay na epekto sa pagkatuto ng mga bata. Ang kanyang natuklasan ang naging batayan upang baguhin at ayusin ang mga pamamaraan ng pagtuturo at nilalaman ng kurikulum upang masigurong epektibo at kapaki-pakinabang ang mga ito. Ipinapakita naman ng larawan ang lakas ng epekto ng iba't ibang salik. Ang mga nasa itaas mula 1.0 hanggang 1.5 ay may napakalaki at positibong epekto tulad ng collective teacher efficacy, student expectations, feedback at teacher clarity. Ito ang mga dapat unahin at pairalin sa paaralan. Ang mga nasa gitna naman mula 0.4 hanggang 0.8 ay may katamtamang epekto tulad ng pakikipag-ugnayan sa magulang, pagtutulungan sa pag-aaral at pamamahala ng silid-aralan. Samantala, ang mga nasa ibaba naman, pababa mula 0.4 ay maliit o walang epekto at may ilan pa na nakasasama tulad ng dami ng gawaing bahay, laki ng klase, paggamit ng telebisyon at paglipat-lipat ng tirahan. Ang pananaliksik nito ni John Hattie ay nagturo sa mga taga-disenyo ng kurikulum at mga guro na huwag lamang basta magturo o magbigay ng gawain, kundi ituon ang pansin sa mga bagay na talagang nagpapabuti sa pagkatuto lalo na sa pagiging malinaw ng guro, pagbibigay ng puna at pagtutulungan. Ito ang naging gabay upang gawing mas epektibo at nakatuon sa resulta ang edukasyon. Sumunod naman ay ang inquiry-based learning at problem-based learning. Ito ay dalawang mahalagang pamaraan ng pagtuturo. Inquiry-based learning at problem-based learning ay batay sa pananaliksik, mas epektibo ang pagkatuto kapag ang mga mag-aaral ay aktibong nakikibahagi. Sila mismo ang naghahanap ng kaalaman, nagtatanong at lumulutas ng mga suliranin. Ito ang naging dahilan kung bakit sinama at tinaguyod ang ganitong mga paraan sa pagbuo at pagpapatupad ng kurikulum. Una ay ang inquiry-based learning. Pagkatuto batay sa pagtatanong at pagsasaliksik. Nagsisimula sa isang mahalagang tanong, paksa o issue na kailangang sagutin o linawin. Nakatuon ito sa proseso ng pagtuklas. Ang mahalaga ay kung paano naghanap, nag-imbestiga at nakakuha ng kaalaman ang mag-aaral. Hindi lamang ang pagkuha ng tamang sagot. Layunin nito ang sanayin ng bata na magtanong, magsaliksik at matuto ng sariling sikap, paunlarin ang kanyang kaisipan at pagkamausisa. Pangalawa ay ang problem-based learning. Pagkatuto batay sa paglutas ng suliranin. Nagsisimula naman ito sa isang tunay, makabuluhan at karaniwang problema o sitwasyon mula sa totoong buhay. Gamit ang dati ng kaalaman at bagong natutunan, bubuo at susubok ang mga mag-aaral ng mga paraan at solusyon upang ayusin o sagutin ang problema. Layunin nitong matuto ang mga mag-aaral na ilapat ang kaalaman sa totoong sitwasyon, mapaunlad ang kakayahang mag-isip ng lohikal at mapanuri at makahanap ng mga solusyon. Ang mga pamamaraang ito ay sinama dahil tinuturuan nito ang mga bata na maging malaya at mapanuring mag-isip. Matutong matuto, alam kung paano mag-aral at maghanap ng impormasyon, makita at maramdaman ang gamit at halaga ng kanilang pinag-aralan sa tunay na buhay. Panghuli naman ay ang pananaliksik sa pagkaiba-iba or differentiation. Ang pag-aaral sa mga pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral or learning styles or intelligences ay nagtulak sa pagbuo ng curriculum na nagbibigay daan sa differentiated instruction upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral. Batay pa sa pananaliksik, hindi pare-pareho ang paraan ng pagkatuto at kakayahan ng bawat mag-aaral. Mayroong tinatawag na learning styles o paraan ng pagkatuto, nakikita, naririnig o ginagawa, at multiple intelligences, iba't ibang talino sa musika, lohika, katawan, pagkikipagkapwa at iba pa.
Dahil dito, binuo at inayos ang curriculum upang magkaroon ng differentiated instruction o pagkatuturo na iniangkop sa bawat isa. Layunin ito na matugunan ang magkakaibang pangangailangan ng mga bata. Hindi na iisa lang ang tinuturo, paraan o gawain para sa lahat. Sa halip, inaayos ng guro ang nilalaman, proseso at gawain upang masiguro na matututo at mauunlad ang bawat mag-aaral, anuman ang kanilang estilo o antas sa buhay. Pangatlo, pananaliksik sa pagtatasa o ang assessment research. Ang mga pag-aaral sa epektibong pagtatasa tulad ng formative at summative assessment ang nagiging batayan sa kung paano sinusukat ang pagkatuto ng mag-aaral at kung paano ito ginagamit upang mapabuti ang pagtuturo. Ito ang tumutukoy sa pag-aaral kung paano wasto at epektibong sinusukat, sinusuri at nalalaman kung ano ang natutunan ng at nauunawaan ng mag-aaral. Ang mga natuklasan dito ang naging batayan kung paano ginagawa ang pagtatasa at paano ito ginagamit upang mapabuti ang paraan ng pagtuturo. Mayroon tayong dalawang pangunahing uri ng pagtatasa, ang formative assessment at ang summative assessment. Ang formative assessment ay ginagawa habang nagtuturo pa lamang o sa gitna ng pag-aaral. Layunin nitong malaman kung naiintindihan ba ng bata ang itinuturo at kung kailangang baguhin o ulitin ang paksa. Ito ay pagsusuri para mapabuti at maitama pa ang pagkatuto. Ang summative assessment naman ay ginagawa pagkatapos ng aralin, yugto o taon. Layunin naman itong sukatin kung gaano kalaki at kalalim ang natutunan at kung makamit ba ang mga layunin, halimbawa na lamang ang pagsusulit at ang pinal na gawain. Dahil sa pananaliksik, nakita na hindi sapat ang pagsusulit lamang. Kaya, ipinakilala ang authentic assessment, nagtatasa na katulad o kaugnay ng totoong buhay. Dito ginagamit ang performance task, mga gawain kung saan ipinapakita at ginagamit ng bata ang kanyang natutunan. Kalipunan ng mga gawa ng mag-aaral na nagpapakita ng kanyang pag-unlad at kasanayan sa paglipas ng panahon. Ang pagtatasa ay hindi lamang para sa pagbibigay ng marka. Ito ay nagiging gabay rin ng guro upang malaman kung ano pa ang kailangang ituro, paano pa ito ituturo, at kung paano matutulungan ang bawat bata na lalong umunlad. Pang-apat, ang case studies sa reforma ng curriculum or ang curriculum reform case studies. Ang mga pag-aaral sa mga matagumpay o hindi matagumpay na reforma ng curriculum sa iba't ibang bansa tulad ng Finland at Singapore ay nagbibigay ng mahalagang aral para sa mga tagapagplano ng curriculum. Tulad na lamang sa Finland, ang kanilang pagbabago mula sa rote learning tungo sa phenomenon-based learning at mga epekto nito sa PISA scores at student engagement ay isang halimbawa ng pananaliksik na nagpapakita ng positibong resulta ng pagbabago sa curriculum. Gayon din ang sa Singapore. Ang kanilang pagtutok sa critical thinking at character and citizenship education ay bunga ng seryosong pananaliksik sa mga pangangailangan ng kanilang lipunan. Makikita rito ang resulta ng PISA 2018. Ipinapakita nito kung gaano kataas o kababa ang antas ng kalaman ng mga mag-aaral sa pagbasa, matematika at agham kumpara sa ibang bansa. Ang Finland at Singapore ay laging nasa taas na bahagi ng listahan. Patunay na ang kanilang mga reforma sa curriculum ay tunay na naging epektibo. Samantala, nakalulungkot man ngunit nasa pinakadulo at huli ang Pilipinas na nangangahulugang pinakamahina sa pagbasa, matematika at agham. Nangangahulugan lamang dito na ang matagumpay na kurikulum ay hindi basta-basta ginagawa. Ito ay dapat nakabatay sa pananaliksik, sinusubok at tinutugunan ang tunay na pangangailangan ng mga mag-aaral at ng lipunan. Ang mga karanasan ng Finland at Singapore ay nagsisilbing modelo kung paano makakamit ang mataas na kalidad ng edukasyon. Ikalama naman ay ang panghuli ay ang classroom-based action research. Ang mga lokal na pananaliksik na ginagawa ng mga guro sa kanilang sariling silid-aralan ay nagbibigay ng direktang feedback sa kung ano ang epektibo sa kanilang partikular na konteksto.
Ito ang pananaliksik na ginagawa mismo ng mga guro sa loob ng kanilang sariling silid-aralan. Tinatawag itong action research dahil ang layunin nito ay kumilos at gumawa ng solusyon sa mga tunay na sitwasyon, problema o pangangailangan na nakikita nila sa kanilang mga mag-aaral at sa kanilang paraan ng pagtuturo. Bagamat mas maliit ang saklaw, ang mga ito ay mahalaga sa pagpapabuti ng kurikulum sa micro level. Ito ang nagiging tulay sa pagitan ng teorya at gawa. Sinusuguro nito na ang curriculum ay hindi lamang nakasulat sa papel, kundi tunay na gumagana at nagbibigay ng magandang resulta sa totoong pagtuturo at pagkatuto. Ang bawat maliit na pagbabago at pagputi mula sa mga guro ay nagdudulot ng malaking kabutihan sa kalidad ng edukasyon. Ngayon, ano naman ang papel ng pananaliksik sa paglinang ng kurikulum? Ito ay nagbibigay daan upang matukoy ang mga pinakamahusay na gawi at estratehiya sa pagtuturo at pagkatuto na napatunayang epektibo. Halimbawa, ang project-based learning o ang PBL ay napatunayang epektibo sa pagpapahusay ng kurikulum at pakikipag-ugnayan ng mag-aaral dahil sa mga resulta ng pananalisik. Nasusukat ang epekto ng isang kurikulum sa mga mag-aaral tulad ng pagpapabuti ng kanilang pagganap sa akademya, pagbawas ng mga issues sa pag-uugali at pagtaas ng emosyonal na kagalingan. Sa pamamagitan ng inquiry-based learning at interdisciplinary integration, nahahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral na magtanong, bumuo ng hypothesis at gumamit ng data analysis. Patuloy na pinipino batay sa bagong datos at pag-aaral. Tinitiyak ang kaugnayan at pagiging epektibo nito habang nagbabago ang mga pangangailangan sa edukasyon. Nagbibigay rin ito ng impormasyon para makagawa ng mahusay na desisyon ang mga curriculum developer at tagapagmahala ng edukasyon sa pagpili, pagdisenyo at pagpapatupad ng curriculum. Sa kabuuan, ang pananaliksik ang nagbibigay ng tiyak na kasiguraduhan na ang kurikulum ay kapaki-pakinabang, mabisang gamit at talagang nakatutulong sa paghubog sa mga mag-aaral upang maging mahusay, matalino at kapaki-pakinabang sa mamamayan. Walang maayos at matagumpay na kurikulum kung walang matibay na pananaliksik na sumusuporta dito. Ngayon naman, ano ang papel ng classroom-based studies sa pagpapabuti ng kurikulum? Ito ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa kung paano gumagana ang kurikulum sa isang partikular na kapaligiran ng silid-aralan. Nais na sa alang-alang ang kultural at panlipunang konteksto ng mga mag-aaral. Halimbawa, ang pag-aaral ng questionnaire, obserbasyon sa klase at pagsusuri ng datos ay ginagamit upang suriin ang epekto ng kurikulum sa loob ng paaralan. Sa pamamagitan ng direktang pagmamasid at pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at guro, natutukoy ang mga hamon at oportunidad sa implementasyon ng kurikulum. Nakakatulong ito sa pagtukoy kung ano ang gumagana at hindi gumagana sa aktwal na sitwasyon ng pagkatuto. Ito ay nagbibigay ng agarang feedback at maaaring gamitin upang isaayos ang curriculum, mga materyales at mga estratehiya sa pagtuturo. Halimbawa, ang mga guro na direktang kasangkot sa paglinang ay mas makakapagbigay ng praktikal na pananaw. Nagbibigay daan sa pagbuo ng mga programa sa pagsasanay at profesional na pag-unlad para sa mga guro upang epektibong maipatupad ang curriculum. Ang classroom-based studies ay ang tulay sa pagitan ng nakasulat na curriculum at tunay na gawain. Sinusuguro nito na ang lahat ng plano at nilalaman ay hindi lamang maganda sa papel, kundi tunay na nagbibigay ng magandang resulta, nauunawaan at nakakatugon sa pangangailangan ng bawat mag-aaral at guro sa loob ng silid-aralan. Ito ang susi sa patuloy na pagpapabuti at pag-angat ng kalidad ng edukasyon. Huli, tandaan, ang pananaliksik at classroom-based studies ay magkakaugnay. Ang pananaliksik ay nagtatakda ng mga pangkalahatang prinsipyo at patnubay para sa paglinang ng kurikulum, habang ang classroom-based studies naman ay nagpapatunay, nag-aayon at nagpapahusay sa mga prinsipyong ito sa aktwal na konteksto ng pagtuturo at pagkatuto. Ang kombinasyon ng dalawang ito ay lumilikha ng isang kurikulum na hindi lamang may matibay na batayang panganghab,
kundi epektibo rin at angkop sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral at komunidad. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig, isang mapagpalayang buhay sa ating lahat.